Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating midweek prayer meeting. At sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Harry Gabo. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song. At opening prayer naman po na pagkakaloob sa atin ni Sister Kai. At bago po natin mapapakinggan ang ating tagapagsalita, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na magmumula po sa Mindoro Brethren. At ngayon po, tayo na po magsiyawitan ng ating opening song.
After tayo. Tayo po ay Tayo manalangin. pong lahat. Namin na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga bantay sa pagkasama sa araw at sa gabi. Panginoon, sa gabi ito sa aming pagsisimula ng aming prayer meeting, pagpanawa ang babay sa amin at ito po ang bahala. Dahil matalinuhan sa amin na maintindihan namin ang iyong mga salita at manatili ito sa aming puso at isipan. Tulungan niyo po nawa ang magsalita sa gabing ito na ang mamatawi lamang sa kanyang mga labi ay magmula dyan sa iyo. At maraming salamat sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Patawad po sa aming mga kasamang nagawa. Talagang hinihiling sa Panginoon Jesus. Amen. Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh, as a sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Salamat sa Doro Brethren sa napagandang awit na kanta na ibinahagi sa atin. At yan po akin na pong ibibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita. Hello mga kapatid, magandang gabi. Rinig po ba ako dyan? Opo. Okay, so salamat. Salamat sa napakagandang himig na kanta. Drinking
the spring of living water. Isang awit na nagbibigay sa atin ng assurance na kung tayo kay Kristo ay magkakaroon tayo ng tawag dito, ng isang kasaganaan ng pag-ibig, kasiyahan na hindi nagkukulang. Ngayon ay nakatoka sa akin ang last chapter ng pag-aaral tungkol sa pananampalataya at panalangin. Samahan niyo ako na himay-himayin ang mga bagay na ito at i-apply natin ito sa buhay ni Abraham. Mayroon ditong at least 8 lessons na makikita tayo sa pag-aaral nito. Simulan natin sa Genesis chapter 15, verse 6. And he believed in the Lord, and he counted it him for righteousness. Tungkol kay Abraham, at siya'y sumampalataya sa Panginoon at ito'y binilang sa kanya bilang katuwiran. So ang pananampalataya po natin ay binibilang ito, mga kapatid, bilang isang katuwiran. Sa Patriarchs and Prophets, page 128, napakaganda ng statement na to galing kay Ellen White tungkol kay Abraham. Ang sabi po dito, Abraham, the friend of God, set us a worthy example. His was a life of prayer. Napakaganda po ng statement na to na nawa lahat tayo mag-aim na magkaroon tayo ng ganitong pagkakilala dahil binahagi mismo ng Biblia na si Abraham ay friend of God. So kung si David is a man after God's own heart, si Abraham naman is a friend of God. So tignan natin, mga kapatid, kung ano yung makikita nating lesson dito sa mga kasaysayan na ito na ibinahagi ng Biblia patungkol kay Abraham. Sa Genesis chapter 2 verse 1. Ito ay binabahagi sa atin that faith begins by hearing and obeying God's voice. Ang pananampalataya daw po ay nagpapasimula sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Win, balik ako. Tawag ako sa iyo mamaya. Sige. Sorry mga kapatid, Okay. Ang pananampalataya daw po ay nagpapasimula sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. By faith Abraham, when he was called, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. The first act of faith in Abraham's life was not believing a doctrine, mga kapatid. But what it was obeying the command. So, ang pananampalataya, yung unang aksyon ng pananampalataya ni Abraham, mga kapatid, ay hindi sa paniniwala sa isang doktrina, kundi ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa isang utos ng Panginoon. God did not show Abraham the entire journey. He only revealed the next step. Ano po ba yung sinasabi ng pananampalataya tungkol dito? Ang sabi dito, pag ang pananampalataya, hindi nagsasabi yung pananampalataya na, Lord, show me everything, and then I will obey. Ano yung sinasabi ng tunay na pananampalataya? Ang sabi ng tunay na pananampalataya, Lord, because you have spoken, I will obey. So makikita mga kapatid, makikita ninyo yung pagkakaiba ng dalawa. Yung isa, show me everything and then I will obey. And then the second one, the true one is, Lord, because you have spoken, I will obey. So Abraham left his country, his relatives, his security,
his future plans. Nung tawagin siya ng Panginoon, mga kapatid, maganda na yung kalagayan niya doon sa kung saan siya nanggaling. Kasama niya yung kanyang countrymen, kasama niya yung family niya, yung mga relatives niya. At kung titingnan natin, mga kapatid, napaka-secured na ng buhay ni Abraham. But lahat ng bagay na yon, dahil sa tawag sa kanya ng Panginoon, iniwan niya yon to follow God alone. Patriarchs and Prophets, page 126. Abraham obeyed without questioning, trusting in the divine guidance. So si Abraham daw po ay sumunod sa Panginoon ng walang pagtatanong. Siya ay nagtitiwala lamang sa divine guidance. So tayo, mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil sa reward ng kung anuman. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. At yun yung relasyon natin sa Kanya. So what lesson can we get from here? Faith grows when we obey what God has already revealed. Ang pananampalataya po natin ay lumalago kung tayo ay sumusunod kung ano yung ipinahayag sa atin ng Panginoon. Number 2, faith is sustained by prayer. Ang pananampalataya natin ay nasusustinahan sa pamamagitan ng pananalangin. Genesis chapter 12, verse 8, and there he builded an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. Actually, may tatlong lugar dito na kung saan naglipat-lipat si Abraham. At sa bawat lugar na kung saan siya ay nagtatayo ng kanyang tent, ay nagtatayo din siya ng altar sa Panginoon. Abraham understood that no matter where he lived, communion with God was more important than earthly possession. Prayer was Abraham's life. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng altar na kung saan siya nagtatayo ng tent, ay nagtatayo din siya ng altar. Sabi dito, whenever he pitched his tent, close beside it was set up his altar. His was a life of prayer. Paano natin ito may apply sa ating buhay, mga kapatid? Kasi kung saan si Abraham nagtatayo ng kanyang tent is nandoon din yung altar na tinatayo niya. Ang altar is a symbol of our relationship sa Panginoon. So, diyan nakikita, nare-reveal, nagmamanifest sa pamamagitan ng altar kung anong klaseng mananampalataya tayo. So, ibig sabihin, dapat maipakita natin sa sanlibutan hindi lamang kung saan tayo sa bahay natin. Dapat kung nasa trabaho tayo, dala-dala din natin yung altar na yan. Ibig sabihin yung ating pananampalataya. Kung nasa labas tayo, anywhere, magsilbi ito na bilang isang testamento kung sino yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Number 3, faith trusts God during delays. So, tanda natin, may pangako ang Panginoon kay Abraham, pero yung pananampalataya natin ay nagtitiwala sa Diyos sa panahon na mayroong mga delays. Alam mo, nananalangin tayo, Panginoon, gusto ko ipagkaloob mo sa akin ito. Panginoon, pagpalain mo kami ng bagay na ito. Pero may mga times, mga kapatid, na hindi natin nakikita yung manifestation ng mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. Sa Genesis chapter 15, mga kapatid, ang sabi doon, look now toward heaven, sabi ng Panginoon kay Abraham, and tell the stars, so shall thy seed be. And he believed in the Lord. Di po ba? Sabi ng Panginoon, nakikita mo ba yung dami ng mga bituin na yan? Sabi ng Panginoon, so shall thy seed be. Ganyan magiging karami ang iyong mga binhi. At siya'y sumampalataya sa Panginoon. He staggered not at the promises of God, being fully persuaded
what he had promised, he was able also to perform. Alam ni Abraham na yung ipinangako ng Panginoon, God was able to perform. So, yung promise ng Panginoon, years have passed, nothing happened. 5 years, 10 years, still no son, di ba? 15 years, 20 years mga kapatid, napakatagal. Tayo po ba pag umiling tayo sa Panginoon at pinangakuan tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako'y isa sa iyo, pero nakakaranas tayo ng mga pagsubok na parang iniisip natin, parang hindi totoo yung pangako ng Panginoon na. Pero si Abraham, 20 years hanggang umabot ng 25 years bago lang lumabas si Isaac. Di ba po? Faith is often tested not by suffering, but by waiting. Ang pananampalataya daw po ay madalas na sinusubok hindi sa pamamagitan ng kahirapan, kundi sa pamamagitan ng paghihintay. Many can trust God for a day, few can trust Him for 25 years. Marami ang mga nagtitiwala para sa isang araw lang, isang linggo, isang buwan, isang taon, pero kukunti po yung mga naghihintay for 25 years. Ganon kalakas ang pananampalataya ni Abraham. Ano po? Abraham continued to trust God's word even when no visible evidence appeared. Si Abraham ay patuloy na nagtiwala sa Diyos, bagaman walang visible evidence ng anumang manifestation ng katuparan ng kanyang tinanggap na pangako sa Panginoon. Faith rested upon God's promise rather than outward circumstances, sabi sa Spirit of Prophecy. Ang pananampalataya ay nananahan sa mga pangako ng Diyos kaysa doon sa mga outward circumstances. So what lesson can we get from here? Faith believed God's promises before seeing God's fulfillment. Doon po tayo manghawak sa pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang iingatan. Although may mga pangako, may mga delays, but still wag tayong panghinaan ng loob. Dumadating katulad nito, no? Hindi lahat ng bagay positive sa buhay ni Abraham. Number 4, faith fails when prayer is replaced by human planning. Tandaan po natin mga kapatid na ang pananampalataya ay nasisira or nawawala or nagkukulang kapag ito ay ang prayer ay napalitan ng human planning. Genesis chapter 16 verse 2. And Abraham hearkened unto the voice of Sarah. Sarai nung una pa niyang pangalan. At si Abraham daw po ay nakinig sa tinig ni Sarai. Instead of waiting for God's timing, Abraham accepted Sarah's plan regarding Hagar. Dahil sa Panginoon ay may pangako at hindi nila nakakamit yung pangako na yon, ay instead na hintayin nila yung timing na ibinigay ng Panginoon, ay nagbigay ng plano si Sarah tungkol sa kay Hagar. Sabi ni Sarah, ano kaya Abraham? Total, yan naman ang sabi ng Panginoon, tayo pagpapalain niya at bibigyan kanya ng maraming mga anak. So, baka ito yung kalooban ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo si Hagar. Tandaan natin mga kapatid, the problem was not lack of desire for God's promise. Ang problema dito ay hindi yung kawalan ng desire para sa pangako ng Panginoon. The problem was trying to accomplish God's work by human method. Ang problema po mga kapatid is yung pagsisikap natin na ma-accomplish yung gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas or ng sarili nating plano. Yung panalangin po ay nagsasabi, Lord, fulfill your will. Panginoon, tuparin mo yung kalooban mo. Pero yung ating mga hindi pananampalataya, yung ating mga kakulangan, yung ating sariling kaisipan, ano ang sabi? Lord, let me help you fulfill your will.
Parang tayo ang gumagawa ng paraan para i-fulfill ng Panginoon yung kanyang kalooban. And what was the result? Ano yung result ng pagsasama ni Hagar at saka ni Abraham? The result was a centuries of conflict and sorrow, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pag-anak niya na nagkaroon ng Ismael, na naging father of Muslim world, yan ang naging sorrow and centuries of conflict sa mga tagiliran ni Israel para sila ay magkaroon ng kalungkutan sa buong buhay nila hanggang ngayon. Patriarchs and Prophets, page 147. Had they remained steadfast in faith, patiently waiting for God to fulfill His promise, this mistake would never have been made. Kung sana po sila, si Abraham at saka si Sarah, ay naging matatag doon sa kanilang pananampalataya at naghintay sila ng may pagtitiis para tuparin ng Diyos yung kanyang pangako, hindi sana nagkaroon ng ganong mistake. At hindi sana sila nagkaroon ng centuries of conflict and sorrow. So, ano pong lesson ang makukuha natin doon? Whenever prayer decreases, self-dependence increase. Kapag tayo po ay nagkukulang na sa ating pananalangin, self-dependence increase. Mas magtitiwala na tayo sa sarili nating gawa. So kung napapansin mo, pag i-assess mo yung sarili mo sa araw-araw, na parang ang tiwala mo ay nasa sa iyong sarili na lamang, lumalabas niyo mga kapatid, na yung ating mga pananampalataya ay nagdi-decrease. So evaluate natin ang sarili natin sa Panginoon. Ano yung mga pagkukulang ko? Turuan mo ako, gabayan mo ako, iakay mo ako sa daan na kung saan ang aking pananalangin o aking pananampalataya ang siyang lumago at hindi ang sarili kong yung dependence, yung self-dependence. Lesson 5. Prayer makes Abraham an intercessor. Mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo po nananalangin para sa ating sarili, hindi lang tayo nananalangin para sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang tayo nananalangin para sa ating mga kapatiran, kundi ipanalangin natin din mga kapatid ang mga tao na hindi pa nakakaalam ng mga katotohanan, gaya ng ginawa ni Abraham. Alam naman natin mga kapatid yung kwento doon, sa Genesis chapter 18. And Abraham drew near and said, "Will thou also destroy the righteous with the wicked?" Sabi ni Abraham nung makausap niya yung anghel. Iyon din ba, Panginoong, sisirain ang mga matuwid kasama ng mga masama? So makikita mo mga kapatid yung katanungan ni Abraham, hanggang pinagsikapan ni Abraham na pakiusapan ng Panginoon kung mayroon bang ganito karami ng mga mananampalataya sa Sodoma, ay gugunawin mo, sisirain mo pa rin ba yung Sodom? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Na-estimate ni Abraham, mukhang marami masyado yung in-estimate niya. So, binababaan niya ng binababaan yung number para lang mas ma-assure niya sa kanyang sarili na hindi sisirain ng Panginoon ng Sodoma at huwag madamay si Lot. So makikita mo yung reverence na pinapakita ni Abraham. So kung tayo mga kapatid, mayroon tayong supplication, hindi lamang para sa ating sarili, sa family, sa church natin, kundi para sa buong sanlibutan. I-approach natin yung Panginoon ng may pagalang at pagpakumbaba. Sabi ni Abraham, "I have taken upon me to speak unto the Lord, which I am but dust and ashes." So yun, makikita mo yung humility niya, humility ni Abraham sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, ako ay isang alabok lamang ng lupa para mag-plead sa iyo, sabi niya. So he continued pleading repeatedly. So
tayo mga kapatid, yung ating pleadings para sa iglesia natin, para sa ating sarili, para sa ating family, at para sa sanlibutan ng mga hindi pa nakakalam ng katotohanan, kailangan tayo maging persistent, mga kapatid. Minsan, nawawala na ito sa atin po, yung ating persistency na ipanalangin din yung mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. So he cared about souls who were under judgment. So makita natin yung apat na characteristic. Number 1 is reverence. Number 2, humility. Number 3, persistence. And last, number 4, compassion. The spirit of Abraham was the spirit of Christ. Kaya kung paanong nakita natin si Kristo, kung paanong yung spirito ni Kristo ng compassion, persistence, para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao, yun daw po yung characteristic din ni Abraham, naging characteristic din ng Panginoong Jesucristo. And the closer we come to God in prayer, the greater burden we feel for the salvation of others. The closer, the more na tayo po ay nagiging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid, ay the greater the burden we feel for the salvation of others. Faith produces friendship with God. Gaya nung kaninang nabasa natin na unang talata, no? That Abraham was the friend of God. Yung ating pananampalataya daw po, mga kapatid, sustained by prayer every day, produces friendship with God. So hindi lang si Abraham ang pwedeng maging friend of God, kundi tayong lahat, mga kapatid, maging friend din tayo ng Panginoon. Abraham was not called God's friend because he was perfect. Definitely, hindi perfect si Abraham. Napakarami diyang mga pagkukulang. Minsan yung kanyang pananampalataya ay humihina din, katulad nung pagsabi niya na si Sarah ay kapatid niya. Although totoo 'yon, pero hindi niya sinabing asawa niya si Sarah kasi natatakot siya para sa kanyang buhay. So may dumadating din yung time na gano'n. Pero mapapansin mo, mga kapatid, na yung life ni Abraham ay mayroong mga antas ng mga pagsubok sa kanya simula nang siya ay tawagin ng Panginoon. Hindi kaagad yung mga malalaking pagsubok at test sa kanya, hindi kaagad ibinibigay ng Panginoon. Step by step yon. He was called God's friend because he trusted God and walked with Him. So siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos sapagkat siya ay nagtiwala at lumakad kasama ng Panginoon. So ano po ba yung requirement sa pagiging friends? Communication. Although marami tayong nasasabi na ang tunay daw na friendship is hindi kailangan ng constant communication. Although tama din yon kasi friends forever. But in order to grow, we have to communicate to God as much as possible daily. Tingnan niyo, mga kapatid, mayroon isang Spirit of Prophecy writings dito sa sulat ni Ellen G. White. Ito ay tungkol kay parang hindi ko siya, wait lang, sana makita ko. So hindi ko na nakita, pero ang pagkakasabi dito sa statement na ito, nung si Martin Luther ay nakulong, nung makulong si Martin Luther sa isang lugar, ang sabi doon, nung nandun siya sa isang secret place, isang power ang lumabas doon sa secret place of prayer na kung saan doon nagpe-pray si Martin Luther. And that power of prayer shook the whole world.
mga kapatid, isang malakas na kapangyarihan mula sa secret place of prayer na nagliglig, nagyanik sa buong sanglibutan. So that is the power of prayer, a communication with God. Number 2 is yung trust natin sa Panginoon and time together with God. So yun yung kinakailangan natin para mabuo natin yung friendship natin sa Panginoon. All these were present in Abraham's prayer. The Creator of all things called him his friend. Faith reaches highest point on Mount Moriah. Ito na mga kapatid yung the greatest test para kay Abraham. Pero pansinin mo mga kapatid na yung greatest test na ito sa Mount Moriah ay hindi sa kanya dumating at the beginning of his life. Ito'y dumating sa kanya doon na sa almost dulo na ng kanyang buhay nang si Abraham ay nasa matanda na siya, no? Ang sabi ng Panginoon, "Take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest." So, kunin mo yung anak mo at ihandog mo sa akin. Dalhin mo siya doon. This was Abraham's greatest test, mga kapatid. Everything God has promised seemed to be placed upon the altar. Yet Abraham obeyed. Kahit ganun kalakas, ganun katindi nung hinihingi sa kanya ng Panginoon, yet Abraham obeyed. Ang tanong, bakit kaya po? Bakit nakayanan ni Abraham yon? Because of years of prayer had taught him to trust God's character. Dahil sa taon ng kanyang communication, taon ng paglakad niya kasama ang Panginoon, nakilala niya ang Diyos. Nakilala niya that God, he knew God is wise, God is faithful, and God does not mistake. So alam niya bakit niya sinunod ang Panginoon? Hindi siya nagtanong, bakit Panginoon ibibigay mo sa akin si Isaac, isang anak ko lang. Sabi mo ay ang aking binhi ay kakalat sa buong sanlibutan, pero bakit kukunin mo siya sa akin? Hindi siya nagtanong ng gano'n, mga kapatid. Sinunod niya ang Panginoon kung anong sabi ng Panginoon, dalhin mo siya sa Moriah at ihandog mo siya sa akin. Sinunod niya yun, mga kapatid. Hindi siya nagtanong ng kung anong dahilan. At sapagkat nalalaman niya na ang Diyos ay matalino, alam ng Diyos kung ano yung hinihingi niya. Alam ng Diyos, alam niya na God is faithful and God does not make mistake. Ito po yung pinakadapat nating maintindihan na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga gawa. Faith had matured from believing God's promise to trusting God's heart. Ang pananampalataya ni Abraham ay nag-mature sa paniniwala sa mga pangako hanggang sa pagtitiwala sa Panginoon. Abraham trusted God's wisdom. Pinagkatiwalaan ni Abraham ang karunungan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, and love even when he could not understand the command. At kanyang inibig ang Diyos at sumunod na kahit hindi niya naiintindihan yung utos ng Panginoon. This was one of the greatest demonstration of faith. Ito yung isa sa pinakamalaking pagpapahayag ng kung ano ang pananampalataya na mayroon si Abraham bilang isang tao. The faith developed in daily prayers prepares us for the final crisis. So tandaan natin, mga kapatid, yung pananampalataya natin na nade-develop natin sa pamamagitan ng araw-araw na pananalangin. Sinabi ng Biblia, ano po sabi? Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. So ganun ang gawin natin, mga kapatid, kung kaya natin, ano? At yung prayer natin na yon, yung pananampalataya natin na nade-develop sa pamamagitan ng araw-araw na pananalangin ay magpiprepare sa atin para sa final crisis. Abraham's faith
points to Christ. Abraham believed God and it was counted him for righteousness. Mga kapatid, bakit ibinilang itong isang katuwiran para kay Abraham? Dahil sa kanyang pananampalataya. Natatapos na tayo mga kapatid. Basahin ko lang itong Patriarchs and Prophets, page 154. It was to impress Abraham's mind the reality of the gospel. Bakit ipinahintulot ng Panginoon na gawin ang malaking pagsubok na ito kay Abraham? Ito ay upang i-impress sa kaisipan ni Abraham the reality of the gospel, as well as to test his faith that God commanded him to slay his son. Ito ay isang pagsubok sa kanya. The agony which he had endured, the dark days of that fearful trial was permitted that he might understand from his own experience something of the greatness of the sacrifice made by the infinite God for man's redemption. Yung agony daw po, yung hirap na dinanas ni Abraham kasi yung travel niya from doon sa kanyang lugar papunta sa Moriah ay hindi lang po oras. Inabot po ito ng araw at overnight pa sila. Therefore, yung time ng paglalakad ni Abraham galing doon sa kanilang pinanggalingan papunta sa Mount Moriah, yun yung mga dark days na in-endure niya yung agony na yun mga kapatid, na ipinahintulot sa kanya ng Panginoon na mangyari at maranasan niya yon in order for him to experience the greatness of the sacrifice made by the infinite God for man's redemption, para makita niya, ma-realize niya yung sacrifice na ginawa ng infinite God. No other test could have caused Abraham such torture of soul as did the offering of his son. God gave his son to death of agony and shame. The angels who witnessed the humiliation and soul anguish of the Son of God were not permitted to interpose as in the case of Isaac. Yung agony daw po at shame at kahirapan na dinanas ng anak ng Diyos ni ang mga anghel ay hindi pinahintulutan na mag-interpose. Hindi tulad doon sa case ni Isaac. There was no voice to cry, it is enough. Walang tinig na maririnig na, tama na, okay na yan. Pero doon sa anak ng Diyos, sabi dito, walang nangyaring gano'n. To save the fallen race, the King of Glory yielded up his life. Upang ang hari ng kalwalhatian ay kanyang give up ang kanyang buhay. What stronger proof can be given of the infinite compassion and love of God? Anong mas malaking patunay pa ang pwede niyang ibigay upang ating makilala ang dakilang pag-ibig ng Diyos? He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Hindi niya in-spare yung sarili niyang anak, kundi ibinigay niya ito para sa ating lahat. How shall he not with him also freely give us all things? So mga kapatid, yung buhay ni Abraham, isang malaking halimbawa para sa atin kung paano siya tinawag ng Diyos na kaibigan ng Diyos, paano na-develop ni Abraham yung pananampalataya sa Panginoon step by step, na kinilala niya ang Diyos, na ang Diyos ay matalinong Diyos, ang Diyos is a faithful God, that God is, hindi siya gumagawa ng mistake, kailangan natin siyang sundin, yun yung gawain natin, sundin natin siya. So, dalangin ko ng mga kapatid na lahat tayo ay nabiyayaan at napalakas sa mga mensaheng ito at happy midweek po sa inyo. Maraming salamat at God bless po.
Maraming salamat, Brother Harry Gabos, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin. So, kung nga ka, na kailangan natin na kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon ay meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kasi ano pa ang purpose ng pananalangin mo kung hindi ka din naman nananalig or hindi ka sigurado sa panalangin mo. So, sa punto pong ito, ah, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer po ng ating tagapagsalita.
Tayo po ay manigluhod para sa panalangin. Panginoon namin, nadakila po kayo sa lahat. Ama, maraming salamat sa buong maghapon na ito na kami inyong pinagpala at iningatan at muli na ibalik namin sa inyo ang aming mga papuri at ang aming mga pasasalamat at ang aming pagsamba. Tanggapin niyo nawa ang aming mga pagsambang ito, Ama, at ipagkaloob sa amin ng araw-araw ang inyong masaganang biyaya at pagliligtas. Pagkaloob sa amin, Ama, ang katatagan ng pananampalataya na makalampas kami sa anumang mga pagsubok na aming kaharapin. Batid namin, Ama, na kami kinakailangang dumaan sa mga pagsubok na ito hindi upang manghina, kundi upang lalong lumakas at aming maharap at matagumpayan ang mga darating pang mga pagsubok sa aming buhay. Kaya inihiling namin na ang dagdag na kalakasan ng siyang ipagkaloob sa bawat isa sa amin na kami maging matatag. Dalangin din namin, Ama, ang iba pang mga kapatid na nagtitipon sa midweek worship na ito upang sumamba at maibalik sa inyo ang aming mga pagsamba at papuri. Dalangin din namin, Ama, ang mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, ang inyong mga anak na hindi pa nakakasama sa kawan na ito. Inyo po silang gabayan, Ama, na magkaroon sila ng pagkakataon na makarinig din ng katotohanan ng kaligtasan. Gamitin ang bawat isa sa amin na inyong mga anak upang maabot sila at magkasama kami na maglingkod sa inyo. At sa mga pagkukulang na aming nagawa, Ama, mga pagkakasala sa aming mga puso't isipan, linisin at patawarin kami. At ipagkaloob sa amin ang inyong Espiritu na siyang patuloy na magpapaalala sa amin ng aming mga buhay at lumakad ayon lamang sa inyong kalooban. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming mga dalangin. Ang lahat na ito ay aming inihiling at pinasalamatan sa pangalan ng inyong anak, si Jesus. Amen. Salamat, mga kapatid. Maraming salamat muli kay Brother Harry Gabo sa kanyang pagmumuna sa ating midweek prayer meeting. At salamat din po sa mga nag-join at nakinig sa atin sa gabi ito. At akin ko po kayong hinaanyayahan or kung sino po yung merong mga prayer request sa mga nanonood sa Facebook Live ay pwede nyo lang pong i-comment sa live natin ngayong gabi. At iniimbitahan ko din po kayo sa ating online program, Morning Devotional, alas 5 ng umaga. At evening devotional naman po na magsisimula sa ganap na alas 6 ng gabi. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.